Paborito mo rin ba ang siomai, Mare? Gumawa nga pala ako ng uulamin namin, binidyo ko na rin siya para ma-share ko naman sa inyo, baka sakaling magustuhan din ninyo ang aking recipe. Mas masarap din kasi talaga siya kapag homemade. Pwede rin itong pangbaon ng mga anak natin sa school at pwedeng mo rin itong pagkakitaan. Kakailanganin lang natin dito ng 500 grams na pork na giniling, then 1 piece ng medium carrot, hiniwa ko lang siya ng maliliit. Gamit lang ako dito ng food processor. Maglalagay din tayo dito ng 1/4 cup ng spring onion, 1 medium onion, mince lang natin, 6 clove garlic, mince lang natin siya, 1 tablespoon ng soy sauce, 1 tablespoon nor liquid seasoning, 1 tablespoon ng oyster sauce. Simutin lang natin siya, kasama yan sa ating sukat. Maglalagay din tayo ng 1 tablespoon ng asukal. Pang-balance lang natin sa alat. Then 1 teaspoon ng ground pepper. Maglalagay din tayo dito ng 1 teaspoon na salt at 1 tablespoon ng sesame oil. Kung wala kayo ay okay lang din. Mix lang natin siya hanggang mag-well incorporate na yung ating mga ingredients. Gumamit lang tayo dito ng plastic gloves para mai-press natin mabuti yung paghalo natin. Maglalagay din tayo dito ng 1 whole egg at 1/2 cup ng cornstarch. Ayan, i-mix lang natin siya ulit. Yung complete ingredients ay lalagay na lang po natin sa ating comment section box. Kapag well mixed na siya ay okay na ito, set aside lang muna natin. Gagamit ako dito ng 1 tablespoon na panukat para pantay-pantay yung bawat sukat ng ating siomai. Yung molo wrapper po natin ay nabibili lang po ito sa mga grocery store. Ayan, i-flat lang muna natin siya. Then gagamit tayo dito ng kutsilyo gamit yung pinakalikod niya. Kayo po ba, paano po kayo magbalot ng siomai? Comment down below nga po kung ano yung paborito nyong siomai na binibili. Ako gusto ko talaga ang pork and chicken siomai. Ayan, ganyan lang kadali magbalot mga mare. At masarap din kasing ulamin ito mga mare at pwede mo rin siyang i-deep fry kung gusto mo ng fried siomai. Ayan, bali 28 piraso lang lahat ang nagawa ko dito. Sa pag-i-steam naman ay gagamit lang tayo dito ng steamer ng rice cooker. Konti lang naman yung ating lulutuin kaya pwede na siya dito. Nag-grease din pala ako dito ng konting oil para hindi siya dumikit kapag naluto na. Ayan, steam lang natin siya ng 40 to 45 minutes, medium to low heat lang. After 45 minutes, toothpick check tayo. Kapag malinis na yung outcome niya, ibig sabihin ay luto na ito. Pwede na nating i-serve. At kung umabot ka sa part na to at nagustuhan mo ang ating recipe ngayon,